Po. Good afternoon po. Mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is January 31, 2026. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Rogationalist Street, dito sa Multinational Village po, Moonwalk Parañaque. At dadalhin ko natin sa may Ayala Mall sa Manila Bay, sa may Diosdado Macapagal Boulevard, sa may corner po ng Asiana Avenue, Tambo, Parañaque po yan. Okay? So magbabalik po tayo mamaya konti pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Tara, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay pupunta doon sa ating pick-up area. lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, nagalang-galang, matuwid, malinis, at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting halikain sa aming mga kapatid sa media na palaganapin ang karunungan, katuwiran, at katarungan na makakapagpaunlad, makakapagpaisa sa aming bayan. Ipagkaloobo sa kanilang panahon, maya-maya lamang, antayin po na. Sabi naman to. Ano yan? Reaction baby. Oo. Wala na pagkasa, weather forecasting center. Kinombedit Tareha, sir. Magandang hapon sa inyo, ha? Magandang hapon po. Linis sa ating mga kasubaybay. Sa ngayon, wala tayong sinomonitor na bagyo or low pressure area. Pero patuloy pa rin ang mga pagulan sa malaki bahagi ng bansa. Yan dahil po sa shear line or yung linyang banggaan ng malamig na amihan at mainit na init. Mataas ang tsansa ng ulan simula po ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw sa may Visayas, ganyan sa Bicol Region, Quezon Province at sa mga probinsya din po ng Marinduque, Oriental Mindoro at Romblon, Quezon City, samantala ng mga pagbaha at pagkukunan pa. Asahan naman yung mga localized thunderstorms, ibig sabihin mga pulo-pulo lamang ito at mga saglit na mga pagkindan pagpulog dito sa may Mindanao at sa natitirang bahagi ng Mimaropa. Habang ang rest of Luzon, parking daw dito sa Pilipinas, kabilang na dyan ng Metro Manila, at may asahan lamang ng mga pagulan ng mga panandang magpo at mga manisinala. Bukas sa Metro Manila, mananatili pa rin malamig sa madaling araw, nasa 22 degrees at then tanghali hanggang 30 Celsius, habang sa Baguio City naman po bukas, that's between 30 to 21 degrees. Yung manalikas pala dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, balik. Alright, thank you very much. Sa report na yan, Kinombedit Tareha ng Pag-asa. Samantalang atensyon ng mga pilotong lupa. Narito ang inyong inaabangan sitwasyon ng dali ng trapiko sa Kalakapay Nila. Live mula sa MMPA, Metro Manila Development Authority or MMPA Metro Bay, Ginoong Richard Leviser, magandang hapon po. Yung card mo ng times up. Ha? Yung card mo ng times up. Tama ako. Nagamit kaya ng gano'n. So kami na kita pa may respeto. Ha? Romel, dyan sa iyo ba? Sinasarado na lagi. Ang dapat dyan, open all the time. Diyan At naman pag naman hindi mo pasalubong si sinarado baby mo, ko. driver ka, wala kang karapatang magmaneho. Babalik ko doon. Bahala mo sa Eh, kailan lang.
manood ng naglalapit-lapit na ganon. Maswerte naman namin kayo. Ang inyong baril, ang inyong uniforme, ang inyong lahat. Eh galing sa mga pulis namin. Aba, ikaw pa na naman yun ang ayos sa trabaho niyo. Noong Martes, Abel, Vicente naman ang inaro. Ay sinabi sa Big Time Balita ni Attorney Joseph Rodriguez na isang South African ang inaresto sa Naiya Terminal 3 matapos makuha sa bagahe nito ang nasa mahigit. Pero, yan, ano na ang tunay na motibo doon sa ginawang krimen? Anong talagang malaking dahilan ba siya, no? Hanap ang patay doon sa Manila. Sa initial na investigasyon, Karen, lumalabas na talagang ang tinarget ay yung Toyota Innova. Kaya binibenta dapat ng ating biktimang pulis. Okay. At nagkakaon siguro na sinama niya yung kanyang 8 taong gulang na anak. At yun na nga, pagdating doon sa bahay, ay doon naganap yung pagpatay. Lumalabas din sa investigasyon na yun yung huling pagkakataon na kitang buhay itong mag-ina. At lumalabas tinitibay ka rin na talagang pre-plan, premeditated itong pagpatay dito. Kasi gumawa na ng effort daw itong mga suspect para magkaroon ng paraan para maitago yung pagpatay at maliwanag doon yung pagpalot nga ng plastic daw dito sa sopa. Wala bang wala bang kinakasama sa buhay? Wala bang partner yung policewoman? Bakit may anak? Sinong ama ng bata? Meron naman Karine, at in fact, nasama siya at person of interest itong mga nakaraang araw. Oo. Pero sa ngayon, Karine, ayon sa NCRPO, ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pag-iimbestiga. In fact, dapat mayroong press conference kaninang umaga, pero ito'y sila dahil meron pang mga effort para kumuha ng karagdagang ebidensya. Katulad na lamang Karine, itong pagsuyod ngayon ng mga membro ng SOCO, may bahagi ng Bulacan. Magamit na sila Karine ng K9 at mga metal detector para mapawin ang baril na ginamit sa magpatay dito nga sa ating biktimang pulis Karine. Pero may suspect na rin. Meron na rin person of interest silang tinutukan. Oo, so yun nga Karine, malaking breakthrough Karine itong pagkakahuli doon sa mag-live-in partner sa Novaliches, Quezon City dahil nga isa sa mga matibay na mag-uugnay sa kanila sa krimen ay yung nasa kanilang possession Karine, yung cellphone mismo. Yung Mulinido na nawawala, at hindi pa yung pamakatubalian yung question kung bakit nasa Salamat kanila. po. Ingat po. God bless po. Ingat po. Integrated News. Nagugulat para sa Superradyo Kento mo ni Dapat Totoo. Thank you very much. Yun ang latest doon sa balitang Ayan, so pagkamatay ng mag-ina. may drop na natin sila. Yung bata na nagkuha sa Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat. At God bless. Paalam po. Muna, pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na show. Paalam po. Kung sino ang kumuha ng cellphone na magkakaroon ito ng linaw, hindi na ho gano'n magtatagal. Thank you very much, John Consulta ng GMA Integrated News. Abangan na lang natin ang magiging latest development ng kasong yan. Miyerkules, 28 ng Enero, nakapalaya ng Big Time Balita si Police Lieutenant Margaret Panaga, Public Information Office Chief ng Southern Police District, hinggil sa report na natagpuan patay sa Bulacan ng isang babaeng pulis na unang napaulat na nawawala. Ay ayon po kay Lieutenant Panaga kasama ng naturang pulis ang 8 taong gulang na anak na lalaki nang parehong mawala noong 16 ng Enero. At ang latest development nga po niyan ay yung report kanina ng ating nakausap si John Consulta ng GMA Integrated News, mga kaibigan. Bago tayo magpatuloy, may isa pa ulit tayong report na tatanggapin. Mula naman ito kay Kabayang Darlingkay. Wala pa rin sa GMA Integrated News yan. Yung daw pag-aaral
sa probinsya, sa saligang batas, kaugnay ng impeachment, aba ay napapanahon na. Ayaw kay Congressman Joel